Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan, pinagharian sila ng magkakahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal. At inutusan sila na ganito ang ipamalita, "Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay." Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyo. Ngayon po ay Lunes, para sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay o tinatawag natin Octave of Easter. So, octave, octa, ibig sabihin 8 araw. 8 araw natin maririnig ang mga kwento, mga karanasan ng mga unang nakasaksi ng katotohanan na si Kristo ay muling nabuhay. Sabihin nyo nga po, nabuhay na mag-uli si Kristo. May dalawang kwento. May dalawang kwento na nagpakalat tungkol sa nangyari nung pinakaunang gabi o araw ng pagkabuhay ni Kristo. Yun ang unang grupo, ito yung mga kababaihan na nakausap ni Jesus at nagsasabing, "Huwag kayong matakot, humayo kayo sa mga alagad ko at sabihin ninyo na magkikita kami doon sa Galilea." Ito yung iniatas ni Jesus na muling mabuhay o nabuhay na sabihin sa kanyang mga alagad na siya ay makikipagkita sa kanila. Ibig sabihin, nabuhay na si Kristo. Malinaw po? So ito yung ipinakakalat. No? Hindi ko alam kung gaano ka-effective yung mga babae. At babae ang unang inatasan na magpahayag ng panibagong mabuting balita na si Kristo ay nabuhay. Ano bang mayroon sa inyo mga babae? Mabilis ba kayong magpakalat ng balita? Mira mo, yun yung parang talent nyo. Yun yung asset ninyo na mabilis kayong magpakalat ng balita. Pero yung tanong nga ay, anong klaseng balita? Anong klaseng balita ang lumalabas sa ating mga bibig? Katotohanan ba o kasinungalingan? Kasi yung isang grupo dito, nasuhulan, nabayaran para gumawa ng kwento.
Narinig natin yung kwento. O ito ang sasabihin ninyo ha, ipangangalat ninyo. Sabihin ninyo na ninakaw, kinuha yung bangkay ng kanyang mismong mga alagad. Kaya tuloy, may dalawang kwento, may dalawang version. Ano nga ba ang nangyari? Nabuhay nga ba talaga si Jesus? O kinuha talaga yung bangkay at pinalabas na nabuhay? So ano nga ba? Meron man nangyari noon, panahon so talagang hindi tumigil itong mga kontrabida. No? Hindi tumigil itong mga ayaw tumanggap kay Jesus na sa kabila ng katotohanan na lahat na ng sinabi ng propeta, okay na, pero ito sila, naggawa ng kwento, umembento ng kwento, at ang sabi po, no, at totoo naman, hanggang ngayon, ito yung sabi-sabi ng ilang mga Hudyo. Hanggang ngayon. Hindi naman totoong nabuhay si Kristo. Ninakaw yung kanyang katawan at ipinasa sa mga sumunod pang mga henerasyon. Kaya, minsan, no, naguguluhan tayo. Kahit nga yung mga kwento ng buhay natin eh. Minsan, nung una kong dumating dito sa Soledad, nagtatanong, ano ang kwento ng parokya natin? 3 version. Diba? Pag tinanong ba kayo, anong kwento ng Soledad? Hindi ko alam pang ilang henerasyon kayo dito. Kasi pag sinabi, nung una daw, itong altar natin, drawing pa ito, no? At may nakalagay na 1806. Kahit nga yung bell natin doon, no? 18 something, no? Yung 17. O, yung gano'n, no? Pero hindi na alam ang kwento. Kasi una-una, baka nagkulang tayo sa pagpasa ng tamang kwento o kaya naman gumawa tayo ng ibang kwento na siya nang pinaniniwalaan ngayon. Ano nga ba talaga yung katotohanan? Mahirap po yung, alam niyo, mahirap yung babaunin natin sa hukay yung katotohanan at ang iiwan natin yung mga inimbentong kwento. Kaya yung mga sumusunod na henerasyon, litong-lito. Litong-lito sa mga tradisyon, litong-lito sa mga pamahiin. Ngayon, no? Bungad na bungad. No? Ano nga ba talaga ang kwento? Biglang may lumitaw sa atin. Kanino ba talaga yung pinagtatalunan at pinag-iikutan mga barko ng China at ng Philippines? Kanino ba talaga yan? Wala. Biglang may lumitaw na nagsabing, may gentleman's agreement. Na dati, walang gustong magsalita. Kaya kakalituhan, bakit binobomba? Bakit ang lakas ng loob ng China na bombahin ng mga barko ng Philippines? Wala kasi nagsasabi ng kung anong nangyari. Yung katotohanan, ano ba, naibenta na ba yan para tapos ang usapan? Kahit sa ating mga sarili, mahalaga po yun, no? Kung ano yung ating ipinapahayag. Pwede, madali kasing gumawa ng kwento. Madali yan. Pero responsibilidad natin yan. Tayo na tinatawag na mga Easter people, mga tao na muling pagkabuhay. Ano ba? Pag alam mo ba yung katotohanan, tatahimik ka na? O hayaan mo na lang, hindi ka talaga para dito. Hindi ka talaga nabuhay kay Kristo. Kasi ito sana yung magbibigay ng lakas loob sa atin. Nabuhay na si Kristo, pero may mission tayo. Magsalita tayo. At kung magsasalita tayo, katotohanan. Kasi kung alam natin ang katotohanan at pinapalaganap ang kasinungalingan, tahimik ka lang, nasa panig ka ng kasinungalingan. Maging matapang tayo pagdating sa pananampalataya na nakasentro kay Kristong muling nabuhay. Amen?